Hello mga kapako kasari, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. Today is February 16, 2025. Time check muna tayo. Ayan, 12:17 na ng umaga pa rin mga kapako kasari. So, and for today's vlog, ayan, ang gandang magyaw-yaw kahit may init na ang panahon. So, ang gusto kong i-share sa inyo mga kapako kasari kasi ang dami kong nababasa sa mga comment, sa mga kapwa nating katindera na nagtatanong sila kung ano daw ba or magkano daw ba ang pwedeng puhunan sa pagsisimula ng isang sari-sari store. So ngayon mga kapwa ko kasari, ayan, aking isi-share itong naging karanasan ko kasi ako ay nagsimula din sa maliit na puhunan mga kapwa ko kasari pero may nagtanong kasi doon na 5K lang yung puhunan niya, ayan. So, ang masasabi ko lang, mga kapwa ko kasari at sa mga nagbabalak magtindahan or pumasok sa ganitong negosyo, ang 5K is ang hirap himay-himayin ngayon mga kapwa ko kasari kasi alam naman natin na ang mahal na ng mga bilihin. Siguro noon, yung 5K is marami na yon ang mabibili kasi nga mura pa ang paninda noon pero ngayon talagang ang hirap talagang himay-himayin yung 5K. So ngayon mga kapwa ko kasari, hayam, so kung talagang desidido kang pasukin ang pagbibusiness ng sari-sari store, ay ito lang ang aking may advice sa iyo. Ayan. So mag-isip kang mabuti. Ayan, na gusto mo talagang itong negosyo na to. Ready ka na ba? Ayan. So kapag talagang ito yung gusto mong pasukin, mga kapako kasari at sa mga magsisimula pa lang na pumasok sa ganitong negosyo, ito yung dapat mong tandaan or i-apply sa iyong tindahan. Dapat ay masipag ka, samahan mo ng sipag, tiyaga, determinasyon, at dapat ready ka lahat sa mga pagsubok kasi ang isang tindera ay sumusubok din yan sa hamon ng buhay kumbaga mga kapako kasari. So iyan, kung ang problema mo naman gusto mong ay may nabasa pa kasi ako doon na gusto niyang magtindahan pero wala naman siyang tindahan. Ayan. So ito ang may sasuggest ko kung talagang gusto mo. Ayan, kung may terrace ka, gawin mong tindahan ang iyong terrace kaysa naman kung wala ka rin din lang naman na bibisita mga kapako kasari, hayang ay gawin mong tindahan ang iyong terrace, hayang. Kasi ganyan din ang ginawa ko noon kasi nga ako naboboring, hayan, hindi naman ako yung talagang pasyal dito, pasyal doon na tao. Talagang passion ko na yata talaga ito talaga yung gusto kong gawin sa aking buhay, yung nagtitindahan. Wait lang at may nabi. So, aking ipagpapatuloy ang pagsishare kung kasya ba yung 5K na puhunan sa pagtitindahan, mga kapako kasari. Ayan, kasyang-kasya yan mga kapako kasari, basta himay-himayin mo lang. So, aking ipagpapatuloy ang kwento ng aking pagtitindahan kasi ako ay talagang nagsimula lang din sa maliit na tindahan. Ayan, pero ako ay namuhunan ng 20K. So, yung 20K na yun talagang masasabi ko na punong-puno na ang iyong tindahan kasi nga mura pa yun noon ang mga bilihin. Hindi kagaya ngayon na talagang yung 20K mo, ayan, is talagang kokonti na lang, ilang box na lang yun. So, ayan, yung 5K mga kapako kasari, kung talagang yan lang ang kaya mong puhunan. So, ang dapat mong unahin ay yung mga basic needs lang, need lang talaga ng mga tao diyan sa inyong lugar or lalong-lalo na sa yung mga kapitbahay. Ayan. Ito lang yung mga dapat mong bilhin. So, una, gumawa ka ng iyong listahan. Ayan. Bilhin mo lang talaga kung ano yung mga basic needs or yung mga kailangan lang ng mga tao. So,
gumawa ka ng iyong listahan. Kung maaari lang talaga is ano lang, huwag kang kumuha muna yung mga dozens, ganyan. Magsisimula ka lang talaga sa pakunti-kunti lang mga kapakukasari. So, ito, ayan, first na yung ililista, ayan, sasabihin ko lang yung ano, kaya kong ibigay na items na pwede mong bilhin. Ayan, magbibigay lang ako ng konting tips. Ayan, so depende sa iyo mga kapakukasari kung ano rin yung gusto mong bilhin. Basta ang masasabi ko lang is himay-himayin mo yung ano yung kukunin para lahat ng mga basic needs na kailangan ng tao is makuha mo. So first na aking sasabihin is importante talaga ito kasi dito rin tayo talaga tumutubo ng medyo malaki. So lahat siguro ng nagtitindahan is may ganitong paninda. So first na yung ilagay sa iyong listahan is alak. Kasi ang alak talaga, ayan, kapag alak ang pinag-uusapan, sabihin man na matumal ang benta, pero kapag alak ang pag-uusapan ay lumalabas ang pera ng mga tao, lalo na yung mga kalalakihan. Ayan, kahit wala sila sa loob ng kanilang bahay, yung mga kailangan nila, basta alak, is lumalabas yung pera nila. So, unahin mo yung alak, kahit huwag ka munang kumuha ng tagi-isang bags, kahit kumuha ka lang ng 6-6, like, kasi itong mga sasabihin ko is based dito sa aking tindahan. So, ito talaga yung mga ibinibinta ko dito sa aking tindahan. So, kumuha ko muna ng kalahating gin or yung 4 kantos 4x4. Kasi iyon talaga yung isang mabenta sa isang tindahan, yung 4x4 na gin. So, pangalawa, syempre kung may 4x4 ka, samahan mo na rin ng gin bilog. Ayan, kahit kumuha ka lang din ng kalahating box, ganon. Or kung hindi talaga, kung talagang kahit 6-6 lang, pwede rin yun. So, depende sa iyo mga kapakukasari. At next ay sardinas, kasi ito lang naman talaga yung yung mga kailangan ng tao na palaging hinahanap. Kasi ang tinda kong sardinas dito sa aking tindahan, ang mabinta dito sa akin is Youngstown. Ayan, itong Youngstown green, dapat kapag may Youngstown green ka, samahan mo na rin ng Youngstown red. Ayan, so kahit kumuha ka lang ng 5 nito is okay na, basta may maibigay ka lang. Kapag may hinanap si Tumer is may maibigay ka. Ayan. Depende dyan sa inyong lugar kung ano yung alam mong mabenta na sardinas. Kasi dito sa akin, ayan, trinay kong magbenta ng mega sardines. Youngstown talaga yung hinahanap nila. So, nung napaubos ko na yung mega, palaging Youngstown na yung aking kinukuha. Basta kumuha ka ng isang green, isang pula. So, depende sa iyo mga kapakukasari kung ano yung talagang alam mong mabenta sa iyo. At next is Fresca tuna. Ayan. Fresca tuna or wow ulam, ito yung mga mabenta mga kapakukasari. So, tulad ng sabi ko sa iyo, itong ipinapakita ko sa iyo is ito talaga yung mga ibinibinta ko dito sa aking tindahan. Kumuha ka ng isang Fresca tuna na ang flavor is caldereta at saka afritada. Kasi yun ang madalas na hinahanap ng customer. So, pwede ka rin kumuha ng wow ulam kasi ito is medyo may kamahalan, mas mura ito ng konti. So, dapat kumuha ka ng medyo mahal. Ayan, kasi may mga customer din kasi na gusto nila yung kahit mahal basta masarap. Ang gusto rin naman ng customer yung mura kasi yun lang talaga ang kaya nilang bilhin. Kumbaga binabudget lang din nila. Kaya dapat kumuha ka ng dalawang klase, isang medyo mahal at isang medyo mura. So ito yung aking kinukuha, isang Fresca at saka isang wow ulam. Kung alam mong may mas mura pa dito kasi hindi ko pa na-try yung iba, basta ito lang yung aking kinukuha, edi yun ang kunin mo kung saan ka nakakamura mga kapakukasari. Basta ang masasabi ko lang, kumuha ka ng medyo may kamahalan ng konti, hindi naman yung mahal na mahal, baka hindi naman nakaya ng customer. So yung katamtaman lang ba. So ito yon, isang Fresca, isang wow ulam, at ang mabenta is yung caldereta at saka afritada. At dito naman tayo sa mga corned beef. Ayan, ang aking kinukuha
is Lucky 7, ayan, at saka Argentina. Ayan, so madalas nang hinahanap sa akin is itong Argentina. Kahit mahal ito, ito din yung hinahanap nila sa akin, itong Argentina brand at saka itong Lucky 7. Kasi mura itong Lucky 7, mas may mura pa yata yung Bingo, pero hindi yun mabenta sa akin. Lucky 7 ang mabenta sa akin. So ito lagi ang aking kinukuha. At dito naman tayo sa meatloaf. Ayan. Ang aking kinukuha din is Argentina, meatloaf, at saka may nakita kasi akong mura, itong bongga, ayan, meatloaf, at saka may beef din ito. Bali kasi ito is, ang aking bintahan is 25. Ang puhunan lang yata nito is 20. So basta ganun lang mga kapwa ko kasari, basta kumuha ka yung may brand at saka yung mura nga tulad ng sabi ko. Pero kung ano yung mga alam mong mabinta dyan sa inyo is yun din ang kunin mo. I-apply mo na lang sa sarili mo mga kapwa ko kasari kung ano yung gusto mo, edi yun ang kunin mo. Ayan. So tapos na tayo dito sa mga dilata. Ayan, marami pa akong mga pwedeng i-share na dilata, pero dahil nga binabudget mo lang yung 5K, kung 5K man ang iyong puhunan, kahit ito lang muna ang iyong kunin na mga sardinas, kahit kumuha ka lang ng tagli-5, ganyan. Pwede naman yun, basta may maibigay ka lang na kapag hinanap nito is may maibibigay ka. At dito naman tayo sa mga noodles. Ayan. Bali, ang aking ibinibenta dito sa aking tindahan is payless. Ayan, payless na beef at saka chicken. Ito lang. Ito kasi yung mura at ito namang homey. Ang isa ko pang ibinabenta dito, basta magkapareho ito, kumuha ka ng homey chicken, homey beef. Kapag pilis naman ang gusto mong kunin, dapat may beef chicken, ganun. So, depende sa yung mga kapwa ko kasari kung ano yung gusto mong kunin. Basta kumuha ka ng dalawang klase para may mapagpipilian si Tumer. Wait lang at may nabili. At sa pansit canton naman, mga kapwa ko kasari, bali ang mabenta kasi sa akin, isang klase lang talaga ang aking kinukuha is itong payless extra big. Ayan. So, ito yung aking kinukuha. Ayan, kumuha ko ng isang hot, sweet and spicy, at saka itong kalamansi. Tatlong klase lang ng pansit canton itong aking kinukuha. Hindi na ako kumukuha ng ibang brand, basta itong payless lang. Kasi ito lang naman ang hinahanap nila sa akin. Trinay kong kumuha noon ng Lucky Me, pero talagang kami lang din ang kumain kasi nga malapit nang ma-expire, hindi ko pa na rin na ibibenta. So kaysa naman masayang, so kinain na lang namin mga kapwa ko kasari. So ito yon yung mga dapat yung bilhin. Ayan, siyempre magdagdag na rin kayo doon ng mga ingredients like sibuyas, bawang, luya, kahit tagwa 1/4 lang. At samahan mo na rin ng bitchin, magic sarap, ano pa ba, pamintang buo at pamintang durog. Yun naman yung talagang hinahanap ng mga customer. At isa pa, samahan mo na rin ng kahit kalahating tray lang ng itlog. Ayan, so ang gawin mo sa itlog, kumuha ka ng yung medyo mura na itlog, huwag ka nang kumuha yung malaki. So, sa bagay, depende naman sa lugar natin mga kapwa ko kasari. Wait lang, so, saan na ba tayo? Sa itlog. Ayan, kumuha ka, kahit kumuha ka lang ng kalahating tray na itlog. Ayan, yung, kasi ang size ng itlog is small, medium, large, may XL pa. Pero ako, ang talagang kinukuha ko is yung medium. Ayan, yung medium is medyo malaki na rin yon. Ayan, kung saan ka lang talaga nakakamura at pwede naman sa ay kaya namang bilhin ng customer, kasi yung medium is okay naman na yon, pang 10 pesos. Kaysa ka naman kumuha ka na yung malaki is pang magkano na ang bintahan nila doon. Baka hindi naman afford ng ibang customer, lalo na yung mga nagtitipid, hayan, yung nagbabudget lang din ng kanilang pera, is gusto nila talaga yung nakakamura din sila. So, dito naman tayo sa mga sabon. Hayan.
Ako kasi ang kinukuha kong sabon dito sa aking tindahan is may Ariel ako, may Tide powder, Surf, yun lang. 3 powder lang yung aking kinukuha. Pero dahil ikaw ay nagsisimula pa lang, kahit kumuha ka lang ng 6 na Surf, kumuha ka ng 2 kulay, kasi ang mabenta is yung purple, ayan. So, depende sa'yo, basta kalakalahati lang. Kumuha ka ng Surf, ayan. Kumuha ka din ng Tide, Ariel, kahit 6 na piraso lang. Tapos, ano pa ba yung mga jumbo na sabon like Surf din, ganyan. Surf, tapos itong Speed Jumbo, ayan, kahit kumuha ka lang ng tagli-5 dyan. Tapos itong ganito, hindi kasi ako kumukuha yung bareta. Ayan, kasi ang hirap magputol-putol nun. Baka mamaya nagkamali ka pa sa pagpuputol. So, bale ang aking kinukuha is yung nakaganito na. Ayan. Ito is mura lang din. Pride ang aking kinukuha. Bale ang puhunan lang nito is 5 pesos. Ang aking bintahan dito is 8 pesos. Ayan. So, itong ganito lang, hindi na talaga ako kumukuha yung mga nakabareta ba kasi ang hirap magputol-putol mga kapakukasari. Dahil nagsisimula ka pa lang, ayan. So, mas mainam siguro na yung ganito na lang ang bilhin mo. Kaysa naman yung kumuha ka pa ng yung nakabar ba. So, depende rin sa iyo mga kapakukasari kung ano yung gusto mo. Basta itong aking isinishare lang ay ito yung mga talagang hinahanap ng mga customer na hindi naman masyadong kamahalan. Dito naman tayo sa mga kape. Ayan, sa mga twin pack na kape. Ang kadalasan na hinahanap kasi nila dito sa akin is yung Copico Blanca. Ayan, Copico Blanca at saka Nescafe White. So, kahit kumuha ka lang ng 2 klase pa lang ng twin pack, kung ano yung alam mong mabenta dyan sa inyong lugar. Kasi dito sa amin talagang ang nagmumove or mabenta sa akin is yung Copico Blanca, Nescafe White at saka Copico Brown. So kahit marami akong mga kape-kape na twin pack pero napansin ko talaga is yun yung mabenta. At dahil magsisimula ka pa lang, kahit kumuha ka lang din ng 6 na piraso, ganyan, kalahating dosena, ganyan, at samahan mo na rin ng birch tree na yung suwak. Ayan, suwak na birch tree, suwak na Bear Brand. So, ano pa ba? So, yun lang ang yung mga kailangan naman ng customer. So, tuyo. Ayan, tuyo. Kailangan din nila yon. At basta yung mga importante pa lang mga kapakukasari ang pwede mong kunin. At ganito naman ang diskarte dyan. Diskarte para ka-attract din ang iyong tindahan is bumili ka rin ng mga iba't ibang klase ng sitserya. Sitserya at saka yung mga biscuits, kung ano yung mga alam mong mabenta dyan sa lugar nyo. Ang gawin mo mga kapakukasari is yung mga sitserya para attractive na pangpaakit ba or pangpaano sa mga customer, lapitin ng customer ang iyong tindahan is bumili ka ng iba't ibang sitserya tapos isabit-sabit mo dyan sa harap ng iyong tindahan. Kung maaari, punuin mo yung wala na silang makita sa loob ng tindahan. Yun ang isa mong gawin kasi ang gandang tignan ang isang sari-sari store kahit maliit lang kapag punong tignan. So, ganun ang gawin mo kasari kung talagang gusto mong mag-sari-sari store. Ayan, ganito ang diskarte para maging attractive ang iyong tindahan at dayuhin ng mga customer is punuin mo yung harap ng iyong tindahan kahit sitserya or mga biskuit lang ang laman. Ayan, sabit-sabitan mo yan. So, saan na ba tayo? Ayan. So, gawin mong attractive ang iyong tindahan kahit maliit lang ang iyong tindahan. So, ganun ang diskarte mo. Punuin mo or sabit-sabitan mo ng sitserya yung harap. Kung pwede mong isabit yung mga
biscuits, yung mga twin pack is gawin mo para ang alam ng tao is marami kang paninda kahit kukunti lang doon sa loob. Ang importante is may maibigay ka kung ano yung hahanapin ni Tomer, kahit konti lang yung paninda mo sa loob is may maibigay ka. At tapos ganito ang gawin mo sa umpisa pa lang na yung ka-open mo pa lang ng tindahan. So, pasensya na kayo mga kapwa ko kasari kung paputol-putol na itong aking pag-share sa inyo. So, ano pa ba ang pwede nating idagdag na budget sa 5K? Ayan. So, nakalimutan ko pala. Pwede rin kayong magdagdag ng shampoo. Ayan. May shampoo ako dito. Marami akong klaseng shampoo pero ito lang ang pwede kong ibigay. So, ito pa ang pwede nyong idagdag. Magdagdag din kayo ng shampoo. Ayan. Ako dito sa aking tindahan, marami akong klaseng shampoo dahil sa nagsisimula ka pa lang, ay ito muna ang dapat mong bilhin. So, kumuha ka ng isang Sunsilk, ayan, at saka Palmolive. Ayan. So, kung may Palmolive green ka, samahan mo na rin ng Palmolive pink kasi yung mga ibang customer kasi pabili nga po ng Palmolive pink, pabili nga po ng Palmolive green, ganun. So, dalawang klase lang ang kunin mo. Ayan, isang green, isang pink. At dito naman sa Sunsilk, ganun din, isang green at saka isang pink. So, ito lang naman talaga yung mga karamihang naghahanap na customer dito sa aking tindahan. So, kahit dahil nagsisimula ka pa lang, dalawang klase lang muna ang kunin mo, basta samahan mo ng green at saka pink. At dahil may shampoo ka, samahan mo na rin ng cream silk. So, cream silk na pink ang mabenta sa akin mga kapwa ko kasari na itong single. Ayan. At saka keratin. So, kahit kumuha ka lang ng kalahating dosena lang, 6 na pieces, ganun lang para may maibigay ka lang kay Tomer. Ayan, talagang ito yung mga shampoo na fast moving din dito sa aking tindahan. At dito naman tayo sa mga fabric softener. Ayan. May 3 akong klaseng fabric softener dito. Isang Downy, isang Surf, at saka isang Dell. So, dapat kumuha ka ng Dell. Ayan, kasi ito ay medyo mura. Mura ito. Kumbaga dito sa dalawa, ayan, ito na yung pinakamura. Kailangan kumuha ka din ng yung budget price ba, kumbaga, ayan. So, ito yon, maraming kulay ito. So, depende na sa'yo kung anong kulay yung gusto mong kunin. Pero sa akin kasi, ang mabenta is itong blue at saka yung pink. At dito naman tayo sa Surf. Ayan. Is itong yellow ang mabenta. At sa Downy naman is itong Sunrise. Ayan. So, wait lang at may nabili. So, aking ipagpapatuloy mga kapwa ko kasari. Ayan. Tingin-tingin lang muna tayo sa labas. Baka makita nilang tayo ay nagyayaw-yaw. So, kung mapapansin yung mga kapwa ko kasari, iba ang background ko ngayon dito sa aking likuran. Ayan, lumipat ako ng pwesto sa aking pag-vlog. Kasi nga, pag dito ako sa harap, ayan, nakikita nila ako na nagyayaw-yaw. Kung minsan, kapag hindi ko nakita yung papalapit na customer is nabibigla sila. So, ako ngayon ay nakatago. So, ano pa ba yung mga pwede nating idagdag na mga basic needs lang? Ito, ayan, pwede rin nating idagdag itong Safeguard na sabon kasi ito yung mga kailangan ng tao pang araw-araw. Ayan, idagdag mo rin ito sa iyong listahan. Safeguard, ayan, kumuha ka ng Safeguard na white, yung white ang mabenta at saka itong pink. So, pag bumili si Tomer, anong bibilhin mo? Safeguard, anong kulay? White or pink? Dalawa lang naman kasi yung talagang mabenta, white saka pink. So, dapat kumuha ka ng isang pink at saka white. Ayan, kahit tagtatatlo lang or 5, ganun, basta kunti-kunti lang mga kapwa ko kasari. Tapos medyo dagdagan mo rin yung medyo mura din. Bali ang aking kinukuha, naubusan lang kasi ako, is yung Shield. Ayan, Shield na
pink ang mabinta sa akin mga kapako-kasari kasi yon ay mura. Kung minsan kasi may mga bata na yung inuutusan nila, so intindi ko na rin yun. Pabili nga po anong sabon ang hinahanap nila, yung nga pangpaligo. Kapag binibigyan ko sila ng ganito, isayaw nila, yun nga daw shield. So yun kasi ang mura. Kailangan may pagpipilian si Tumer mga kapako-kasari, kaya dapat dagdagan mo ng isang medyo mahal at yung medyo mura. So sa toothpaste naman tayo, ayan, kung may mga shampoo tayo, may mga sabon tayong pampaligo, ayan, may mga conditioner tayo, dapat mayroon din tayong toothpaste. So toothpaste na Colgate, ayan, ang aking kinukuha, itong lavender at saka itong original, itong white. So dalawa ang aking kinukuha, pero ito lang naman kasi ang hinahanap nila sa akin. Wala naman na silang hinahanap na ibang brand like yung close-up sana. Wala, dito sa amin is yung Colgate lang talaga ang hinahanap nila sa akin. So may naghahanap din ng lavender at may naghahanap din ng white na gusto rin nila ito mga kapako-kasari. Kaya pwede mo rin itong idagdag sa iyong tindahan. Siyempre, hindi mawawala ang asukal. So, ang asukal, dalawang klase yung aking kinukuha, isang brown at saka white. Pero ang aking kinukuha is yung naka-repack na, hindi ako yung nagre-repack. Ito ay binibili ko ng naka-repack ng by 1/4. Itong brown or was sugar, ayan, at saka white. Pero karamihan kasi, wala nang masyadong naghahanap ng white. Gustong-gusto na rin nila itong brown sugar. Kaya ito yung medyo dinadamihan ko, itong brown sugar. Ito, ilan lang yung naghahanap. So, ang hirap ko rin ibenta ito mga kapwa ko kasari. Ayan. So, pero ito ay nagdadagdag lang ako. Hindi rin ako nagpapawala just in case na may maghanap is may maibibigay ako. Pero ito talaga yung kalimitan nilang hinahanap, itong brown sugar. Kaya pwede mo rin itong idagdag kahit kumuha ka lang ng 10 piraso or 6 na piraso is okay na yon. At syempre, asin. Ayan, idagdag mo rin ito sa yung tindahan. Ako kasi, itong nakaripak na ang aking kinukuha. Bali, ang puhunan nito is 5 pesos. Ang aking bentahan is 8 pesos. So, tulad nga ng sabi ko, dapat tiyaga-tiyaga ka lang sa pagtitinda. Ayan, pinasok mo ang isang negosyong ito, matyaga kang mag-repack noon. Nung maliit pa ang aking tindahan, talagang matyaga akong nagre-repack ng mga asin, yung mga nire-repack ba na paninda. Pero dahil medyo dumami-dami na rin ang ating tinda, is hindi ko na maharap yung nagre-repack mga kapako kasari. Kaya ako ay bumibili na lang ng naka-repack, less sa trabaho kasi mga kapako kasari. So, kung talagang matsipag kang mag-repack, is pwede mo naman itong i-repack. Wait lang at may nabili. At next na pwede mo ring idagdag mga kapako kasari is yung itong mga suka at saka soy. Ayan, dahil nagsisimula ka pa lang, ayan, at nahihirapan ka pang himay-himayin yung budget mo na 5K, is ito muna yung mga dapat mong bilhin. Ayan, itong maliit na suka, ito ay yung 100 ml lang, at saka soy, ito kasi yung mga hinahanap ng mga customer. So, ito talaga yung mga mabenta sa akin mga kapako kasari, na yung mga nagbabudget ba or kulang yung pambili. Ayan, instead na bibili sila ng malaki, kulang yung pera nila. So, nagkahanap din sila talaga yung kaya nilang bilhin na kasya sa pera nila. So, kahit may mga paninda ako na medyo mas malaki dito, kumukuha din ako dito ng mga ganitong size, 100 ml. Kasi nga, ito yung mga tuwing magluluto sila, ganyan, gusto nila yung yung talagang nagbabudget ba, ganyan, kulang sa budget mga kapako kasari. Kaya idagdag mo rin ito sa iyong tindahan. At saka yung mantika, siyempre mantika mga kapako kasari. At isa pa, idagdag mo rin itong Coco Mama, may mas maliit pa dito. Ayan, may mas maliit pa ba dito? Ayan,
ang alam ko ito na yata yung maliit. Mas may malaki pa dito. Idagdag mo rin ito kasi karamihan na ginagamit na ngayon ng mga customer, lalo na yung mga naggagata, is wala na yung ano ba, yung kinakayod, ganun ba yon? O, kasi ito na talaga yung hinahanap nila. Ready to, ano na, gata. Ayan. So, idagdag mo rin ito. Pwede mo na rin sigurong idagdag ito sa paninimula sa iyong pagtitindahan. So, at bago sa lahat, bago na-share ko na yung mga dapat mong unahin na bilhin, so, paki-comment down below na lang mga kapwa ko kasari kung ano pa yung mga pwede niyang idagdag dito sa ating kasari na gustong magtindahan or kasi simula pa lang sa pagtitinda. Ayan. At ito lang ang aking masasabi. Ayan, dahil nagsisimula ka pa lang sa pagtitindahan, iwasan mong magpautang. Ayan. So hanggang sa simula pa lang, huwag mo na silang sanayin na umuutang sa iyong tindahan kung gusto mong maglagay ng signage dyan sa harap ng wait lang at may nabili. So, ayan mga kapwa ko kasari, saan na ba tayo? Ayan, so sana wag mo silang sanayin na ikaw ay nagpapautang hanggang dahil nagsisimula ka pa lang, sanayin mo na sila na hindi ka nagpapautang. Kung gusto mo or kaya mong maglagay ng signage diyan sa harap ng iyong tindahan na kahit sa ano lang, ano ba yon, sa karton lang, isulat mo doon na bawal ang utang, bawal ang kulang, konti lang or maliit lang ang puhunan. So siguro naman yon ay maiintindihan ng mga mamimili na ikaw ay ka-open mo pa lang ng iyong tindahan. So ano yun, anak? So, pasensya na mga kapwa ko kasari dahil ako ay tinatawag ng aking anak. Ayan. So, ayan. Sige na, punta ka muna doon. So, yan lang mga kapwa ko kasari. O, sige na, isuot mo na, please. Opo. So, yan lang muna mga kapwa ko kasari ang aking mai-share sa inyo. Ayan. So, kung mayroon pa kayong pwedeng idagdag sa mga hindi ko pa nasabi, pero siguro naman ay nasabi ko na lahat yung mga pwede mong bilhin kasi nga nagsisimula ka pa lang, dapat yung mga basic needs lang ng mga tao muna ang iyong bilhin kasi ang hirap kayang himay-himayin ngayon ang 5K mga kapwa ko kasari. So, basta ipagpatuloy mo lang, hayan, huwag kang mawalan ng pag-asa at makakamit mo din ang iyong pangarap na sana ay lumaki din ang iyong tindahan. So, basta tiyaga-tiyaga lang, samahan mo rin ng sipag, hayan. Walang mapupunta ka rin sa mga kapwa nating katindera na sila ay malaki ng tindahan, marami ng laman ang tindahan. So, basta magsipag ka lang, kapwa ko kasari. So, yan lang. Happy selling na lang po sa ating lahat. God bless us and bye! Thank you for watching. Sharing is caring.